po mga ka-AFAM! Pagkatapos nga po ng 4 nights namin sa Manila Grand Opera Hotel ay bumiyahe na kami agad papuntang airport. This time ay pupuntahan namin ang Boracay Island. Nasa plano na talaga namin ang pagpunta sa Boracay kahit nung LDR pa lang kami. At dahil first time nga niyang mararating ang isla ay happy talaga siya dahil kasama ako. Woohoo! O diba kahit sino naman magiging happy basta kasama mo yung partner mo. O sino ba dito ang hindi happy kapag kasama ang partner? Char! Well, anyway, sa videong ito ay isi-share ko sa inyo ang aming 15-day experience sa Boracay Island. Yes po mga ka-AFAM, umabot nga po kami ng 15 days sa Boracay at talaga pong sobrang nag-enjoy kami. Mas lalo na po ako, sobrang saya ko talaga kasi nung first time ko po dito sa Boracay ay isang araw lang kami nag-stay ng mga katrabaho ko. At nabitin talaga ako noon. That was November 2014, so halos 10 years na po. And nung time na pumunta kami dito sa Boracay, by land pa kami kasi nasa Iloilo ako that time. So from Iloilo, mga nasa 5 hours yung estimated land travel going to Katiklan. So eto na nga po at nakababa na kami dito sa Katiklan Airport. Anyway, halos 1 hour din po pala ang biyahe namin from Manila to Katiklan. Kasi sa NAIA pa lang, mahaba na po talaga yung pila ng mga eroplano bago mag-take off. O akala nyo ba sa Ormeco lang mahaba ang pila? So dito pagkakuha namin ng mga luggage ay dumiretso na kami agad sa sakayan going to Katiklan Jettyport. Aside from van ay may mga tricycle din po na bumabiyahe papuntang Jettyport. 150 pesos lang po pala yung binayaran namin dito. At pagkarating nga po namin dito sa Katiklan Jettyport ay nagbayad lang kami ng 450 pesos para sa environmental fee, 300 pesos para sa terminal fee or Boracay entrance fee, and 100 pesos para sa boat ticket. Total of 850 pesos since may kasama akong foreigner. Wow. At nandito na nga po kami sa Boracay Island. Habang papalapit nga po kami sa aming hotel ay lalo akong na-excite. Wow. Kasi nga po, alam niyo na yun. Siyempre, makakapagpahinga na kami. Ikaw ba naman yung nagbiyahe ng halos buong araw? Buong araw? So, andito na nga po kami sa loob ng Eurotel. Eurotel is located in the heart of Boracay Island Station 2. Napakalinis at mababait ang mga hotel staff nila dito. Wow. Suite 1 nga pala yung room namin for 67 Australian dollars or equivalent to 2,400 pesos. Fully air-conditioned yung room nila with balcony and free wifi. May TV, heater, and mini fridge din sila dyan. At yung CR naman nila, o diba, very nice. Wow. May bathtub pa. Hindi lang ganun kalakihan pero mas nagustuhan ko talaga yung mirror nila. Wow. Nagsiserve din sila ng buffet breakfast at its on-site restaurant and 2-minute walk to White Beach. Since napagod kami sa biyahe, masarap uminom ng malamig na beer. Yes! Kaya naghanap kami dyan ng restaurant na nagsiserve din ng beer at nakita nga po namin itong Haven Bistro Bar and Restaurant. 480 pesos lang dito yung isang bucket nila ng San Miglite. Wow. May singer din sila dito kaya naman mag-enjoy ka talaga habang kumakain. Wow. Grabe, sobrang sarap ng food nila dyan. Wow. Tingnan nyo naman yung food ko, halos di matalo ng pusa. Nagustuhan namin pareho yung pinakbit nila dyan. Actually, binalikan namin yung restaurant na yan kasi masasarap talaga yung foods na sinaserve nila. Then, kinabukasan nga po ay namasyal na kami sa beach. Anyway, wala pa kaming balak mag-swimming dyan. Sightseeing lang muna. Then, explore sa bawat station. Tumambay kami sa isang restaurant dito na nagsiserve ng cake by the beach. Kaya habang nag-e-enjoy kami sa pagkain, makikita mo naman yung ganda ng White Beach. At syempre, kagwapuhan ng kaharap ko. Ang sarap ng cake at masarap din yung melon shake nila dyan. O diba, I love this photo. Wow. 3 nights lang po pala kami nag-stay sa Eurotel. Then, lipat kami sa pangalawang hotel namin na super lapit lang sa D-Mall de Boracay, which is the Grand Boracay Resort. 7 nights nga po pala kami nag-stay dito kasi nagustuhan ng aking AFAM yung pool nila. And of course, masasarap din yung buffet breakfast nila dyan. Wow. For as low as 2,585 pesos per night, ay talaga namang napaka-worth it ang pagstay. Tuwing pagkakatapos nga po naming mag-swimming sa beach, ay dumidiretso kami dyan sa pool. Wow. Napakarami talagang choices pagdating sa mga kainan dito sa Boracay. Wow. Lunchtime na nga po yan kaya naghahanap kami ng makakainan until nakita nga po namin itong Surf and Turf Steakhouse Boracay na matatagpuan lamang po sa D-Mall Palengke. So sa mga steak lovers dyan, ito na po ang pinaka-affordable steakhouse dito sa Boracay. They are really tasty and low price.
Anyway, panay-gala lang po talaga yung ginawa namin dito until nakita nga po namin itong White Sand Cafe na matatagpuan sa Station 1. This place is excellent. Nag-coffee lang kami dito and the salted caramel froth was fantastic. Wow. Then after that ay naglakad-lakad lang kami papuntang Willis Rock. Napaka-cheeky talaga niya every time na nagbi-video ako. Sarap talaga mamasyal kapag magko-holding hands and this place is really unforgettable. Hindi ko din talaga akalain na after almost 10 years ay makakabalik ako sa napakagandang lugar na ito. And I'm so grateful na na-meet ko ang aking afam. Wow. Then kinabukasan nga po ay gumala ulit kami kasi naghahanap-hanap kami dyan ng pwedeng makainan para sa lunch. And at the same time, nagtitingin-tingin din kami ng hotel na may pool Wow. na pwede naming lipatan. Since medyo maaga pa nga para sa lunch, ay naghanap muna kami ng matatambayan until mapadpad nga kami sa area na ito na maganda nga namang tumambay kasi may shade. Wow. So nag-sightseeing lang kami dyan, nag-take ng ilang video clips bago dumiretso sa restaurant ng Boracay Tropics Hotel. Wow. Masasarap din yung mga foods nila dito. Pinuntahan din namin ang Bulabog Beach kung saan dito mo makikita yung makukulay na mga paraglides. Nakaka-amaze nga yung mga nagpa-paraglides dito. Feeling ko kasi kaya ko ding mag-paraglides. Well, sa totoo lang, masarap talagang tumambay dito Wow. kasi malakas yung hangin, hindi mainit kasi maraming puno ng niyog, at malapit din sa mga restaurants. Wow. Napagtripan ko nga pong mag-video habang kami ay naglalakad sa White Sand. At syempre, andito na din lang naman kami, sinulit na namin ang pagpapapicture dito sa I Love Wow. Boracay. Nakakatuwa nga kasi may paganyan pa sila. Basta susundin lang daw namin yung sasabihin ng taga-video. Napakagaling din ng idea na ito at talagang pinipilahan sila. So sa mga gusto po ng video na katulad nito, ay magbibigay lang po kayo ng kahit magkano sa kanila. O 'di ba, may remembrance na kayo dito. Napaka worth it lalo na sa mag-couple, Wow. friends, and family. Sobrang mahangin lang talaga. Dapat pala dito naka-ponytail para hindi makalat yung buhok. Well, anyway, the result is fantastic. After nga po dito ay nag-coffee naman kami sa kalapit na restaurant. At dito na din kami nag-lunch. In fairness, masarap yung spaghetti Wow. nila. After nga po naming mabusog ay nagpa-picture naman kami dito sa Sand Castle sa Wow. bandang Station 3. Then, binalikan namin yung restaurant sa Wow. Boracay Tropics para mag-dinner. Masasarap din talaga yung foods nila dyan, highly recommended. Anyway, since yung breakfast namin ay included na sa package, lumalabas kami sa hotel mga 10 or 11 a.m. na kapag malapit ng mag-lunch. This time, nag-crave naman kami sa Wow. burger at napili namin itong Army Navy in Station 1. Then after lunch, dito kami sa Station 1 Wow. tumatambay kapag gusto naming mag-swimming kasi maganda at malawak yung shades ng mga puno dito. Wow. Napaka-cheeky talaga ng afam ko. Sabi ko nga, wag siyang tatawa kasi lalo akong naiilab sa kanya. Uy, ano ba yan? At eto na nga po mga ka-afam, sinubukan na ng mangyan ang magbalsa. Nakaranas nga po pala akong sumakay sa balsa na yari sa kawayan nung bata pa ako. At nako, talagang hinding-hindi ko yon makakalimutan. Paanong hindi ay napasabit ba naman ako sa sanga ng punong nakabalandra sa ilog kaya yon naiwan ako ng balsa. So dito nga, feeling ko ang galing ko nang magbalsa, pati sa kate gusto ko na din magbalsa. O, di ba naka-experience Wow. din? Ang saya-saya ko lang talaga dito kasi alam nyo na, first time ko kasing magsuot ng ganyan. Wow. Then, binalikan namin yung restaurant dito sa Bulabog Beach. Sobrang mahangin talaga dito kaya ito yung best spot for paragliding. Mas tahimik dito compare sa Wow. Station 2 and 3. Marami ding hotel and restaurants dito pero itong Levantine ang famous hotel, bar and Wow. restaurant. Na-try na namin dito yung spaghetti bolognese nila na kinain namin nung lunchtime. Pasta with meaty tomato sauce with red wine, herbs and parmesan cheese for 320 pesos. This time, trip ko naman yung kanilang spaghetti carbonara. Creamy pasta with parmesan cheese, crispy bacon top with a poached egg for 340 pesos. Nagustuhan din niya ng aking afam. Wow. Well, nakita ko nga po itong spot na ito na magandang background for photoshoot. Malapit lang siya sa D-Mall kaya naman talagang nagpa-picture na kami dito. Siyempre, palalagpasin pa ba namin? Kinahapunan nga ay nanood muna kami ng sunset bago maghanap ng restaurant for dinner. At talaga naman pong napakaganda niyang Wow. pagmasdan. At kinabukasan ay bumalik kami dito sa Station 1 para mag-swimming.
Mas prefer ko talaga ditong tumambay pagkatapos mag-swimming kasi malalaki talaga yung mga puno dito at napakaraming dahon kaya hindi mainit. Isa rin nga po sa palagi naming tinatambayan itong Bulabog Beach. Binabalik-balikan talaga namin itong lugar na ito kasi nakaka-relax dito. Sa tuwing pumupunta kami ng aking afam sa lugar na ito, ay nagbabaon na talaga kami ng mga prutas. Masarap kasing manginain dito habang nanonood sa mga nagpa-paragliding. O diba, napakagandang pagmasdan. Anyway, bakit ba magandang background yung may niyog? Sa bahay may mga niyog din naman. Siguro dahil yung niyog namin ay hindi pa paganyan. Yun bang pwede ka nang tumulay? Syempre, favorite namin itong lugar na ito dito sa Bulabog Beach. And look at this amazing beachfront hotel. As I check their rates per night, 8,000 pesos yung pinakamababa nila. Pero napaka worth it naman daw talaga kasi yung rooms nila dyan parang condo na. Anyway, binalikan namin yung Levantine Bar and Resto for the third time. Dyan kami uminom ng beer at nag-dinner na din. Instagrammable naman itong coffee shop dito sa loob ng City Mall, Boracay. Napakapi nga kami kasi maulan dyan that time. And those coffee were absolutely perfect. Go na go naman talaga ang aking afam sa picturan. Bago nga pala kami mag-check-in sa aming pangatlong hotel, ay nag-lunch muna kami dito banda sa Station 1. Napakalapit lang nito sa magiging hotel namin. At eto na nga po ang aming pangatlong hotel dito sa Boracay Station 1. Private suite nga pala ito, fully air-conditioned room with free wifi, mabango sa loob, napakalinis at spacious din. Eto naman ang aming private bathroom. Wow! Very nice. Napakalinis talaga and the shower is perfect. Kompleto talaga. And yung mga towels nila high quality, napaka-soft and absorbent. Then, nag-dinner kami sa tapat lang ng hotel. Ito nga pala yung breakfast included sa hotel package namin. Nasa gilid lang yung pool nila. Ito pala yung cards na ginamit namin nung nag-tour kami. Kapag may ganyang card kasi, unlimited ride na siya, depende na lang kung ilang araw nyo gagamitin. So kami, isang araw lang namin ginamit for 200 pesos each. Kung 2 days naman or 3 days, syempre mas expensive. Unang destination namin itong Keyhole. Every 20 minutes nga pala dumadaan yung hop-on, hop-off bus para sa may mga cards. The next destination namin itong Puka Beach. Sobrang ganda din talaga dito. Puka Beach is a quiet retreat with a dense tropical forest bordering its white sand and pristine water. Puka Beach lies on the northern end of Boracay Island. Bakit nga daw ba tinawag na Puka Beach? Well, Puka Beach is named from the famous puka shells abundant on the part of the island, so called because of the hole in them that translates to puka in Hawaiian. Ano daw, pakiulit? Ang original name daw kasi nitong Puka Beach ay Yapak Beach, named after its barangay. Nabago nga lang daw ito dahil sa napakaraming shells sa white sand na may mga butas. Puka ay hango sa Hawaiian na ang kahulugan ay butas. O, alam nyo na. So, Puka Beach is really worth visiting because it makes up for it with its almost untouched natural beauty. Then, kinabukasan nga po ay dito na kami nag-breakfast sa isang beachfront restaurant. Katapat lang ito ng aming hotel. Bama Grill Bar and Restaurant, it is a contemporary casual dining restaurant that serves both local and international dishes that will surely satisfy your cravings. Kaya naman, talagang nagustuhan ng aking afam yung big breakfast nila dito, which is the hotdog bacon. Of course, meron tong bacon, hotdog, eggs, toast, and beans for only 350 pesos. Since nagpa-room cleaning kami, hindi muna kami bumalik sa hotel. Nag-picture taking muna kami dito. O diba, ang ganda ng puno ng niyog. Kaya lang, medyo marami ng lumot dito. Anyway, maganda pa rin. Well, time moves in the blink of an eye. Eto na nga pala yung last but not least sunset namin dito sa Boracay Island. And tomorrow ay uuwi na kami. Ay, bakit parang sad? Anyway, it's okay because staying 15 days for us here is quite a huge experience for me. Akala ko nga dito na kami titira eh. Char! This is really unforgettable. I owe a big time to my afam. So as a result, we really had a perfect holiday together here in Boracay Island. Everything is fantastic. And that's all mga ka-afam. See ya!